Hype Network presents. This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello again everyone, and we are back here on Rewind, a throwback podcast, and we are still talking about our favorite reality show moments with Chuck Smith, ang ating TV expert, ang ating pop culture expert guest. Lahat naman tayo, alam mo, lahat naman ng gine-guest ko dito, kaya tawag ko talagang expert, kaya wag ka masyadong maano. Kasi kaya ako naman kaya nga kayo yung mga pinipili kong i-guest kasi alam ko ang conversations natin ay ever-flowing at hindi, stagnant. Charot. Ang ganda ng ever-flowing. Oo. Kaya nga hindi tayo matatapos. We can blabber all day. Charing. Okay. Ay, go. Inuunahan kita. Host ba ako? Hindi, masasabi ko lang, dahil pag-uusapan natin ng reality singing competition. I think alam mo to, no? Dito ako nagsimula magsulat about showbiz. As in, specifically, dahil dito, na ikikwento ko mamaya. Char. Kala mo naman na exciting. Ikwento mo na ngayon. Yan na maging take-off point natin. Ayan. So, ang nagpa-realize sa'yo? Bakit ganon? So, alam mo naman na ang dahilan kung bakit gusto kong mag-guest sa iyong podcast. Ay, super fan ako ng Pinoy Dream Academy nung pinalabas siya. So, hindi mo natatandaan, ang Pinoy Dream Academy is that soap opera na naman, the reality show that aired right after PBB. Not necessarily yata right after, pero yun yung reality show after PBB. Yes. So, technically, yun yung kapalit niya. And ang format niya is a singing competition every weekend. Pero on Monday to Friday, may PBB component siya kasi yung mga contestant nakatira sa isang bahay. At hindi sila lumalabas. Parang PBB. Pero dorm style kasi academy. Dorm style. So parang basically PBB pero talent competition. Super fun. As in, I cannot underscore kung super in love ako sa show na to. Diba? To the point na as in, tawag doon, itong time kasi to, college pa rin ako, pero extra year ko sa college. So, ang dami kong time. Dahil parang 2 subject lang yung pinapasukan ko sa school. So, pag dumadating, parang, di ko maalala kung naalala mo sa Studio 23, di ba? Meron yung parang, may pre-show. Live stream. Oo, live stream, or yung parang, di ko maalala, basta may pre-show. Parang naalala ko yan, yung medyo Uber yung dating. Parang PBB Uber. Yeah, so may ganon. So naabutan ko siya sa bahay, papanoorin ko yun. Tapos yung prime time, syempre panonoorin ko yun. As in, hindi ko siya hindi pinanonood, Jimpy. No joke. Talagang yung buhay ko, naka-schedule para abutan ko siya. Although wala naman akong ginagawa nun. At simple ang buhay ng 2006. Tapos, nung panahon na yun, merong yung madaling araw na show. Kalimutan ko ano yung title. Pero basically, parang Uber. Pero, parang ganun din, ganyan, tungkol sa Pinoy Dream Academy na pinanonood ko din. So, talagang lahat, tapos syempre yung show pag weekend, pinanonood ko. To the point na dahil nakatutok na ako sa TV, lahat ng palabas sa ABS-CBN, pag prime time hanggang kaduluduluan, pinanonood ko na. So I think yun yung time na talagang nakasubaybay ako sa local TV. So you had maging sino ka man. Super ingo, maging sino ka man. And then, I think, hindi ko maalala kung merong in-between or Crazy kung may for before You that. Yes, after ng PDA. Crazy for You with... last siya, di ba? Kung tama, Tony Gonzaga saka Luis Manzano. With John Pratt. Kasi katatapos lang ng celebrity edition ng PBB at that time, kung tama yung alala ko. Anyway, ayun. So, tapos meron pang,
Tapos meron pang Korean, Spanish soap opera at the time. Tapos yung ano. Korean, tama. Hindi, I think noong time na yun Spanish pa. Hindi pa uso ang Spanish Korean. ba? Ay, hindi, may Hindi, Korean. meron na Korean na yun. Ayan. I Ano think yata yung, yan? A Love to Kill ba? Ni Rain? Parang yun yata yun. para yun, hindi ko yung pinanood. Dahil alam mo naman, hindi ako masyadong nahilig sa Okay, Korean. Anyway, kung pinanonood kong lahat yan. Grabe. Tapos, hindi ako fan ni Yeng specifically, pero alam ko na magaling siya. Pero I think, kung napanood mo ba siya? Hindi masyado, pero aware ako sa kanila and the songs. Kung looking back, titignan mo, halata na pinush nila si Yeng. I think dahil alam nila na among the contestants, siya yung may pinaka-potential na sumikat. So may sense naman of oo, pushing. pero in terms of competition kasi, dahil competition pa rin siya technically, parang medyo, I wouldn't say unfair, pero parang alam mo na pinupush siya. Na, again, hindi may point din naman dahil siya talaga yung pinaka may potential. Dahil simula pa lang, di ba yung Hawak Kamay was a song written before the actual run of the show. It's for the show, pero di ba, I think everyone knows that, di ba? So, nung sumikat yun, I think na-gets nila na parang, carry niya. Carry, oo. Na ang maganda sa kanya, I think isa sa mga dahilan kung gusto siya, is pinush nila yung songwriting element at nung show. Hindi lang siya kumakanta sila, pero kumakanta sila at nagsusulat ng kanta. And it made sense because it's an academy. Diba? So they have to learn a lot. So, tawag doon ako natuwa na talagang bukod doon sa pagkanta at yung artista element ng show, pinupush nila yung art. And talagang yung focus na, nag-aaral sila kung paano kumanta. Even though, madami din siyang reality show elements like the conflicts and the drama. May nag-aaway din ba doon? Oo, no? May mga super siyang may mga conflicts siya na feeling ko now hindi siya ipapalabas sa TV. Like kung naalala mo si Panky, meron siyang may instance doon sa show na parang she made a comment na I will paraphrase, no, na parang medyo romanticizing suicide. So they had an episode parang trying to explain na that's wrong. Na if you do that with your art, that's not art. So, feeling ko ngayon kung ipapalabas siya now, medyo iba na yung magiging atake. Pero nakakatuwa na may mga ganong episodes. Tapos nakakatuwa sa kanya dahil nga academy setup talaga siya eh. May mga nag-e-exam talaga sila. Kasi may test about musical terms, musical concepts, ganyan. And nakakatuwa kasi makikita mo dun sa primetime show na pinag-uusapan nila yun about it. And may mga contestants na aware dun sa status nila sa show. Like, for say, si Chai Fonashel, may mga comments siya na feeling ko, parang gitna ako ng competition. Hindi ako pangit, hindi magaling, pero may mga umangat. And natutuwa ako dun sa ganun kasi nga, I watch reality shows for the competition element. So, parang, tapos, kaya super tuwan-tuwa ako sa kanya. Tapos maririnig mo yung mga teachers like sina Jose Javier Reyes na pumapasok. And then si Kichi Molina na professor sa UP College of Music na nagti-TV, di ba? Parang ang galing. Parang talagang siya. For me, ewan ko kung totoo. Pero parang Diyan ko siya una nakita. Si Kichi Molina. Parang ang legit na parang talagang ang legit nung art element nung unang season ng Pinoy Dream Academy. As in, maririnig mo yung mga students, pinag-aaralan nila yung mga term na staccato, ganyan. Parang, hanggang ngayon ginagamit ko pag nakikipag-usap. Alam ko yung yung staccato dahil sa Pinoy Dream Academy. Pero wala akong ilang alam na musical terms. Ang galing mo. Kasi ako ang babaw ng experience ko sa PBA. I remember watching one episode na yun nga, naka-classroom setup sila. And kinlose up si Ronnie Liang. Tapos sabi ko, okay, siya na yung crush ko dito. Ang gwapo niya. Yun lang. And then one episode na si RJ tsaka si Yeng kasi ang di ba, love team. Tapos ang cute-cute nung episode, yung part na yun na nasa amusement park sila. I'm not sure if that's Enchanted Kingdom or some other amusement park. Tapos bidang-bida si Yeng na, uy, pangarap ko makasakay dyan or something. Or nakasakay ata siya na doon sa roller coaster na yun, kaya kinikwento niya. Tapos biglang may nangungulit sa kanya na, talaga ganyan. Tapos yun, napa-second look, napatingin siya, tapos napa-second look siya pagkita niya si RJ pala. Tapos si RJ, actually, ang galing ni RJ din magsulat ng song, di ba? Oo. Yung may hindi naman novelty, pero kasi hindi siya yung usual. Yung Miss Kita Pag Tuesday. Tsaka yung ang favorite ko, coming from It's a Reality Show then. It's All About Your Love. Yeah, oo.
Diba? Eh, syempre, na-LSS ako doon kasi pinanonood ko lagi About Your Love. But in fairness, maganda naman yung song. Diba? Natatawa ako. At naging favorite ko si Yeng at some point dahil I remember yon ang wish kong gift nung grade 5 Christmas Oh party my namin. God. Yeah. Nakakaloka yung grade. Nagtatrabaho na po ako ng mga... Ay, college na ako. Sorry. Okay, char lang. Pero kailangan kumanta ng If We Fall in Love, di ba? Yes, of course. Na may Isa maling pa yun. grammar, no? May Oo. double negative. Oo. Yun yung naalala ko doon. Pero Kebs, ang ganda pa rin ng song. At saka I think uso sa mga songs yung may double negatives. Kasi di ba yung Oo. Don't Love You No More ni Craig Oo. David. Na all the while I thought, ang meaning kaya niya ay mahal pa rin niya. Kaya Don't Love You No More. Pag pinakinggan mo yung song, ay hindi na pala niya mahal. Wala, siguro pang pa-arte nila yun. Sorry, naging grammarian kami Naging bigla grammarian dito. tayo. Okay, anyway. Diba? Saka kung titignan mo din yung mga naging contestants ng PTA, while not a lot, I think nagpatuloy. Madami na nag-push siya. Like si Jeff Taylor, tama? Yes. Nananalo ng singing competition later on sa Sa GMA. GMA, are you the next big star? Tama Diba? ba? I think so. Tama, di ba? Sila ni Francesca Farr, dalawa Yes, yata. so. Diba? And then si Chai Nasser na actress ngayon. Yeah, alam mo yun nga ang sarap ibida no na hey, bago sumikat si Chaifa na share in the movies. Kilala na namin siya because we've known her from PBA. Nung na-meet ko si Chai Nasser in person, in one of the, I think, after party ng Goyo. Dahil may friend siya sa company kung saan ako dati nagtatrabaho. Yes. Nakita ko siya, talaga super fan. I mean, kilala mo ako, di ako nagpa-fanboy, di ako nagpa-fangirl. Sa harap ng artista. Yeah. Pero nakita ko siya, siguro dahil lasing din ako. Pero sabi ko, oh my God, Chai, pinanood kita sa PBA dati. Tuwan-tuwa naman siya. Pero ay, naalala mo. Pero who was your bet? Sa PBA? May bet ako na, alam mo, hindi ko na maalala yung pangalan niya, pero hindi si Yeng. I think, tawag doon, nasegwayin ko siya na, ang maganda sa PBA kasi, tawag doon, while alam mo na si Yeng simula pa lang alam mo na si Yeng yung mananalo. I'm so sorry to everyone. Di ba? Parang ang obvious na kasi. Pero parang hindi si Yeng yung pinakamagaling vocally. Ang dami sa kanila na magaling kumanta. I think si Punky, for me, ang pinakamagaling sa kanila. Di ba? Ay, oo. Halimaw si Punky, di ba? Ay, I guess, favorite ko nun si Punky. Vocally. Ang galing niya. Hindi siya yung... Kala ko si anong favorite mo? Si Rosita. Ay, in terms of yung reality show aspect naman, favorite ko siya kasi magaling naman siya kumanta in terms, pero nakakatuwa kasi siya di ba? As in, lumalaban siya na ang kanyang mga singing piece ay mga mga Pinoy OPMs na na hindi ko na maalala yung mga kinanta niya. Pwede ko ma-i-google, char. Di ba? yung mga AGs ganyan na hindi ganoon ka-common at that time. Siya yun! Okay. So, I think nakakatuwa. Parang medyo, I wouldn't say na influential yung PDA. Pero brinake niya kasi yung mold. In its context lang. Kung ano yung reality singing song, show voice. Kasi parang, I think medyo na-reference ko kanina na sa Pilipinas, pag singing show contest, medyo Regine Velasquez ang hanap. And even after PBA, medyo ganun pa rin yung hinanap until medyo recently. Pero si Yeng, hindi ganun ang boses ni Yeng. Medyo pop rock si Yeng. Diba? Hindi siya bumibirit. So, nakakatuwa yun. Nasayang. Hindi naman sayang. No? Pero eventually later on, yung mga like, di ba si Angeline Quinto na nanalo din after ng PDA, iba ng show. Medyo Regine Velasquez pa din yung template, which is not bad. I'm not saying na it's bad. Pero kasi, I think alam na natin ngayon, mas marami ng ways of singing. Yeah. Pero alam mo, I understand why. Mm-hmm. Kasi, aminin na natin, ang TV ay dominated pa rin ng teleseries, ng narratives. So, sino kakanta ng theme song? O hindi yung joke. Seryoso yun. Kasi, mas na-utilize talaga sila. Aside from the usual ASAP and All Out Sundays, lahat ng mga noon time show, ano? Pero kasi, iba yung impact ng pag kumanta ka ng teleserye theme song. Dahil, hello, araw marinig yung boses mo. And, kahit sabihin mo, nagre-reinvent na ng mga theme songs ngayon, ang dami pa, lalo na nung time na yon, di ba? Yung pa rin ang chunk na pagbirit,
yun ang climax ng kwento ng isang eksena or ng isang teleserye or isang episode, 'di ba? So, kaya siguro siya useful. So, yun lang yung medyo isa sa mga points na nagets ko kung bakit meron silang template na hinahanap for singers. Pwede din, no? Mababaw siyang analysis, pero pero tama din naman. Saka kasi yun yung yun yung hinahanap ng tao noong time na yun. Ngayon kasi iba na yung ngayon, hindi na. Pero noong time na yun kasi yung hinahanap. Kaya feeling ko, ang galing ni Yeng. Diba? In all fairness, si Yeng ang nag-umpisa niyan. Na ganun nga. Pero of course, before Pinoy Dream Academy, isa sa mga, well, yun na nga, nabanggit mo na kanina, ang Star for a Night. I think one of the firsts noong 2000. Diba? Medyo na-predate niyo yung kasikatan ni American Idol sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa kung looking back. Diba? Na ang nanalo ay ang ating, favorite ng ating kaibigan. At mahusay naman talaga, Sarah Geronimo. Yes. Tawag doon, alam mo, natutuwa ako sa kanya. I don't think napanood ko siya at all. Aware ako sa kanya. Pero hindi ko siya napanood. Pero ang nakakatuwa, for me, as an old person, na alam ko siya kahit na nasa IBC 13 siya pinalabas. Correct! Diba? Yes! And at that time, outside of ABS-CBN and GMA7 and sometimes ABC5, ABC pa ba siya ngayon? Hindi ko na nga alam. TV5 diba? na. TV5 na siya ngayon. Oh my God. Natawa. Diba? Walang nanonood. Hindi naman sa walang nanonood. Pero parang walang way para malaman mo na may palabas doon. So parang the fact na nasubaybayan siya ng mga tao and the fact na sumikat. Although kasi after that, nag-GMA talent si Sarah. But still. Pero ang galing, di ba? Na para I think siya yung mga last shows outside of the main two or major networks na push. I think mainly dahil Viva yung nag-produce, diba? Yeah, yun yung sasabihin ko. Actually, may machinery kasi talaga sila to promote. And they were banking on the popularity of Who Wants to Be a Millionaire and The Weakest Link na airing then during that time. And we will have a separate episode for all of those shows na wala sa ABS and GMA. Kasama ko pa rin si Chuck doon. Kinontrata ko na siya. So you will abangan nyo. Hindi nyo alam kung ditong season din or next season. Pag napag-desisyonan ko na. Pero yes, we will have that kasi ang dami niyan. But anyway, going back sa Star for a Night. Kaya nga correct, ang galing. Kasi ako din, no idea. Wala akong idea doon until I think silang 8 na yung contestants. 8 ba sila? 6? Sila Musika, sila Angeline was there. Si Mark. Si Maureen. So ang galing din ng Viva. Marcelo. Marcelo, the first Philippine idol. 'Di ba na ang nakakatuwa na parang parang at ngayon parang imposible na siya. Not necessarily, but I think mas posible siya ngayon lalo sa internet. Pero noon parang it seemed so impossible na a show outside of the main network can create something na ganun yung naging impact. Diba? Yeah, and parang correct. as a person who writes about Pinoy pop culture, I could say na siguro si Sarah Geronimo yung mga among the top reality show contestant winners talaga. Not just because of yung mga na-produce niyang gawa after. Yes, pero and her success. Pero dahil kung saan siya parang yung kung ano yung konteksto ng show, no? Na parang, and mahusay naman talaga si Sarah J. So, definitely. And, undeniably. And lagi namin to na pag-usapan ni Polly. Sorry, pwede ba mag-name drop ng friends? Polly will be part of, although hindi ko pa siya kinakausap by this time, but at least when this episode comes out, he will know. Okay. Lagi namin pinag-uusapan ni Polly to. Lastly, specifically nagsulat ako about parang the top 2010 pop culture moments sa CNN Philippines. Sana binasa mo, JP. Dahil binabasa ko lagi ang mga ginawa mo. Anyway, kasama ko hindi mo binasa siya. Ang kasama doon sa aking top moments ay si Sarah Geronimo. Kasi si Sarah, nung nanalo siya sa Star for a Night, template siya talaga ni Regine. Specifically, nanalo siya dahil para siyang heir apparent ni Regine. Pero as times went, na again, hindi masama na yun, hindi masamang template yun na not at all. Pero habang patagal, medyo lumilihis siya doon.
To the point na yung mga kanta niya ngayon na alam na sikat, like Katala or favorite ko Kilometro. Diba? Kilometro, same. Or Ikot-Ikot, hindi na siya, ano na siya, parang pop dance na siya, di ba? Hindi na siya birit, hindi na siya Regine Velasquez template. So the At fact na, pop dance yon pero romantic yung ano. oo. So, ang galing na nakaalis siya dun sa mold kung saan siya nagsimula. Yeah, that's And, true. di ba, I think siya, kaya, ayun, nakakatuwa talaga yung Star for a Night. Even though, litong-lito ko sa kanya, kailangan kong i-research yung title. Kasi di ba, ang dami-daming shows ng time na yun na ang title ay May Star, ay May Night, May Search, May Million. Yes. Parang, ha? Di ba? Kasi parang yung show after ng Star for a Night, yung Search for a Star. Tama ba? Or yung Star in a Million? Yeah, but kung Viva tie-up, it's talaga, Search for a Star na. Pero nauna si Star in a Million, and I think that's why they produced Star in a Million because of Star for a Night's success. Oh, and the fact na, well, hindi naman siya uncommon nun kasi ang nag-start din ng game show trend ay IBC13, di ba? Pero the fact na sumunod yung ABS-CBN sa trend na ginawa ng IBC13. At ng Viva. At ng Viva, wag natin kalimutan ang Viva. Di ba? Parang ang galing. Although, in fairness naman sa Star in a Million, hindi ko siya nasundan din, pero aware ako sa nangyayari sa kanya. Kasi fan ako ni Christian Bautista nung nagsisimula siya. Oh! Okay, let's go to that. Ako yan kasi ang first ko naman. Yan yung talagang, oh my gosh. But during its ASAP times, hindi ako nanonood kasi nasa ASAP siya. But when it became a separate full-length show, yun na. Doon na nag-start from the very first episode na there were 10 contestants. At mas gusto ko to, I always say this, mas gusto ko to kaysa sa format ng Star for a Night, ng Search for a Star, ng Pinoy Pop Superstar at ng Tawag ng Tanghalan. Simply because mas madaling mag-root ng contestant sa format ng Star in a Million. Kasi sila-sila na yun. Like, hindi yung... Kasi di ba ang format ni Star for a Night and all the other successors, yung tatlo, merong defending champion, tapos may tatlong maglalaban-laban, and then yung mananalo doon sa tatlo, ang hahamon kay defending champion. Ang hirap mag-root kasi hindi mo alam kung matatanggal na ba siya or hindi. Unlike dito, makikita mo yung progress, yung journey ng contestant. Kaya, napaano ko talaga dito. And ang gusto ko dito, dalawa. Si Michelle San Miguel at si Marianelle Santos. Kilala mo si Michelle. Siya si singing, Sweet Singing Sensation? Siya ba yun? Or hindi? Sorry, si Jasmine Fitzgerald pala yun sa season 2. Singing Sweetheart, si Michelle San Miguel. Kasi Sweetheart talaga yung boses niya. Tapos si Marinelle, of course, kasi siya talaga yung Christina Aguilera template doon sa Gustong-gusto ko siya. Pero, in fairness kay Sherin Reyes talaga, grabe naman talaga yung Diba? Ang naalala ko sa kanya, nung nanalo si Eric, yung mga friends ko, parang hindi dapat si Eric yun. Dapat si... nung mga taong kakilala ko, mas nasundan siya. Ang nag-reaction nila dun sa finale, they thought Sherin Reyes should win. Pero ako talaga, Christian Bautista. Kaso Christian was the last to get eliminated. At ang gusto ko sa Star in a Million, although medyo weird siya, kasi it was supposed to be a formal contest whatsoever, di ba? Pero yung the way they do the eliminations, laging may paandar. Yung hindi ko makakalimutan yung last na sila, nasa loob sila ng parang ganon. Ano ba tawag sa ganon? Yung parang sa bawal judgmental. Na nasa loob ng ganun. Tapos may star sa ibabaw kasi Christmas themed yung episode. Tapos pag ginanon mo yon, pag hinila mo parang pinyata, either ang lalabas ay confetti, meaning pasok ka sa next round, or mababasa ka ng tubig. Pero walang natanggal. So lahat sila ay confetti lang. Kasi nga, Pasko naman daw at pa-final 3 na. So walang na-out. Tapos, na naalala mo yan. Naalala ko talaga yung mga ganyan. Tapos, nakakatawa din yan kasi may mga ano-ano din yan. Away-awayan din yan. Like, ang kagalit nila dyan, si Teresa Garcia. Na I don't know if you remember her. Pero she was pretty, pero hindi ko rin siya masyadong super kabet. Pero parang siyang Shasha Padilla template din. Same with Marinelle. Ganon. Tapos si Sherin yung parang Regine. Diba? Si Sherin, yes, siya talaga yung super nag-rank 1. Pero alam mo, for some reason, hindi siya yung bet namin sa house. I think because predictable na or
Hindi ko baka. alam. Or kasi si Sherin nga, 'di ba, she was small back then. Hindi siya yung artista template. So parang Baka. nakita din, unlike kung halimbawa Marinel or si Michelle kasi very pretty talaga si Michelle. Tapos si Eric, 'di ba? Pero alam mo, sa akin kasi ang nangyari sa ang kwento ng grand finals niyan, back to zero lahat. Si Sherin consistent top 1 talaga. As in, siya yung nakaka 9.9, 9.6 na score. Ang ganda kasi, kaya gusto ko yung Star in a Million pinapakita yung, of Oo. course, kung ano yung binigay na score ni Sherry Hill, Bless Her Soul, ni Mel Villan, at saka ni Nanette Inventor, nandun. So, makikita mo yung ranking, tapos parang magbabago na lang yun pag may group performance. Pero, in a way, medyo predictable na kung sino yung ma-out ganyan. Pero yun nga, sa grand finals kasi, nag-back to zero. And, pag pinanood mo naman, although contest piece nga ang masasabi yung ginamit ni Eric, pwede ka pa rin naman kasing sumablay doon, di ba? Or, pwedeng kumanta ka lang, pero yung walang impact, yung kay Eric kasi talaga, in-embrace niya na mananalo ko ngayong gabi. Pag tinignan mo yung performance niya, ay ready siya to win. Si Sherin, ang kinanta niya, Coming Out of the Rain na rin. Nakanta na niya sa album, na winning piece na niya dun sa ASAP. I'm not sure if alam ko lahat kasi ng kanta nila sa album, yun yung nila winning piece from the parang dun sa semifinals or grand finals for that month, for yung qualifying episode for the top 10. So, predictable na in a way, di ba? Pero alam mo, na-realize ko nga rin, dapat si Marinel yung totoong winner doon. Kasi si Eric, kinanta na rin na pala niya yung This Is the Moment, parang in one of the episodes, but in a group performance. Pero yun nga, I cannot deny na iba yung pinakitang husay ni Eric doon. It's just that, nalugi si Sherin kasi nag-back to zero during the grand finals. Na tama lang din naman. Tama Kasi, naman. di ba, parang equal voting. Dahil finals na eh. Otherwise, wag ka na mag-grand final. Diba? Magtali diba? ka na lang ng score. Yan. So, yun lang yung aking doon. Pero tama naman. Thoughts. Actually, kung titignan mo nga, while baka noon masabi mo na, dapat si ganyan, ganito. Until ngayon, parang naaalala ng mga tao yung This Is the Moment. Oo naman. Eric, diba? Ay, sorry. Oo naman din. Totoo din naman yun. Pero ang kala ko sasabihin mo, yung reaction ni Sherin at ni Eric nung in-announce. Ay, dito, kasi, priceless talaga. Like, it was a dramatic moment na if we were already in showbiz back then, yun ang ating headline. Yun ang ating yung meron sariling article, si Eric wins, Keme, pero meron yan celebrity reactions to Sherin's reaction. For sure. Our best tweets about that. Kasi, gusto ko naalala mo talaga yung mga ganyan. No? Kasi, promise talaga, as in yung reaction niya talaga parang ganun. Tapos ngumiti siya, tapos umiyak na siya kay Edo Manzan. So she was expecting. And sinabi din naman niya yan na nag-interviewhan kami, she was really expecting. Kasi yan naman, ikaw yung rank 1 all throughout. At ang linis ng boses niya, kaya nga siya naging Crystal Voice of Asia. Pero ang moniker niya sa Star in a Million ay The Power Belter. Pero si Eric, alam mo kung anong moniker niya? Sorry, naalala ko lang bigla. Star on the Rise. Ay, so, hindi kaya medyo pinlano na rin, gano'n. Pero at least naman, kung pinlano nila yun, binigay naman niya sa grand finals. So. Pero may ganyang element din sa season 2 ng PDA na ito yung I would say na naging responsable kung bakit ako naging entertainment reporter. Okay, ay, nandiyan na. Dito pa lang pala yun. Okay. So, di fan ako ng PDA 1, di ba? So, So, syempre, panonoorin ko si PDA 2, si Pinoy Dream Academy Season 2. Na although medyo parang, hindi ko na sinubaybayan yung prime time niya. Yung na lang, yung weekly na lang. The gala and elimination. So, etong time na to, yung mga kaibigan ko, nagtatrabaho na sa Summit. So, may kaibigan ako nagtatrabaho sa Yes Magazine. Sino siya? Si Glyza Seguia. Okay. Asawa ni Bong. Ni Bong Godinez. Ganyan. So, parang I think noong time na naghahanap ng contributor si Jocelyn Di Maculangan. Hi, Miss Josie! Dating editor ng Guide. Yung mga, di ba yung section ng Pep tungkol sa mga TV shows. She was my editor. Yeah, oo. I think, nirefer ako ni Glyza. Tapos ang una niyang pinasulat sa akin, unang-una,
uso kasi ito noon, yung mga recap ng mga reality Yes. show. Uy, umabot ako dyan. Talaga? Mm-mm. So, ang una niyang But it wasn't pinasulat, faring well anymore. I Anyway. think nung simula medyo binabasa siya, no? Kasi yun yung trend sa ano nun sa online pag-entertainment. Dahil Anyway, hahanapin mo pag hindi mo napanood kasi nga wala oo. namang on demand. Kahit sa US doon naman nagsimula yung trend na yun. Anyway, or parang kahit hindi mo napanood, babasahin mo kasi minsan funny yung commentary nung nagsulat. Anyway, unang-una niyang pinasulat sa akin, recap ng second elimination night or second performance night ng PBA. So parang although nakapag nag-media na ako very slightly nung time na yun, nung binigay sa akin yung assignment na yun, hallelujah, parang feeling ko I made it. Kasi parang super fan ako ng PBA. Tapos ang trabahong ibibigay sa akin, magsulat about it. So parang feeling ko made na Katuparan, charot. ako. O parang wala na, game over na. Ito na ang dream job. Kahit na magkano lang yata bayad per article. Pero parang wala na akong pakialam doon. Dahil doon, I think nagtuloy, artista lang. Dahil parang doon nag-start na ako magsulat for Josie and then eventually sa ibang mga publication. So, tinuturing ko siya na kundi dahil sa PBA, wala ako dito, Char. Diba? So, ayun. Pero babalikan ko lang, no? Kaya din ako naging fan ni Sarah. I think, lagi ko yatang kinikwento to sa inyo. Pero parang hindi nyo pinapansin dahil super, parang sa context ng ginagawa natin, hindi naman impressive. Pero nung nangyari to sa akin, impressive to for me. So, nung nasa college ako, writer kasi ako nung college paper. Tapos isa sa mga pinasulat sa amin ng editor, tungkol sa mga diva. So parang mga diva na singers. Diba nung time nung college kasi ako, 2003, 2004, uso sila. So Nina, Yes. yung mga ganon, mga Nina, Between. mga ganyan. No? So sulat kami ng article about it. So naisip namin ng kaibigan ko, si Glyza actually. Sulat kami tungkol sa 4, gagawa namin ng profile. So napili namin si Nina, although technically hindi diva si Nina. Si Anna Feji, oh my God, sino yung kumanta ng remake ng Cold Summer Nights na babae? Arnie Hidalgo. And si Sarah Geronimo. Ano to 2004. So imagine mo, hirap maghagilap ng contacts ng artista, diba? Yeah. Pero nagawa namin, hindi ko alam kung paano. Mas masipag kami noon kaysa ngayon. Dahil ngayon, hindi ko nagagawin yan. So na-interview namin sila. As in, pumayag sila. Like, so after gig, during rehearsal, ganyan na-interview na. Ang pinaka nahirapan kami, even though simula pa lang siya, siguro dahil vivang management niya, si Sarah Geronimo. Pero nagawa ni Glyza, para napapayag niya, hindi ko maalala kung sino, na di na to mangyayari ngayon, Jim. Binigay sa amin yung phone number ni Sarah Geronimo. Tapos tawagan daw namin at a specific time, tapos doon namin interviewin over the phone. So interview kami ganyan. Siguro mga 10-15 minutes. Tapos biglang hinto si Sarah. Sabi niya, sandali lang po kausapin. Hindi na to verbatim. Sandali lang po kausapin po kayo ng mami ko. So, kilala naman natin kung sino ang nanay ni Sarah Geronimo. Yes. So, parang kami, bakit? Ano nangyayari? Pero, yan, kausap niya. So, yan, bigay sa amin. Tapos, kausapin na, si nanay niya na yung nasa sabi niya, sorry po, parang hinto na yung interview kasi kailangan na po namin umalis. Meron kami ganyan. In the nicest voice. Ganyan na parang kami, parang kung artista ka, hindi mo naman kailangan magpakiusap sa amin, di ba? And the kasi fact estudyante. Estudyante kami media, estudyante. No? So parang, at that time, parang tuwan-tuwa kami na parang ang bait naman ng batang to. Ganyan. Na-realize ko na lang lately na, kasi nga, pag artista ka, hindi mo naman sasabihan yung media. No, tama na interview, aalis ako. Kailangan may ibang magsabi. Di ba? Alam natin yan. So kaya niya binigay sa nanay niya yung phone. Kasi nga, kailangan, ibang tao yung magsabi. So para medyo nawala yung mystique na, ay, ang bait naman ni Sarah Geronimo. Hindi ko makabi sa amin na tama na yung interview. Pero parang, ang nakakatawa sa kanya, ngayon, hindi mo na magagawa yun, Jim. Alam mo yung phone number ng taong... Tsaka student kayo during that time, tas di ba? Diba, parang... May exposure na, kumbaga, or may immersion na. Oo, pero ayun. So, ganda. After nun, parang parang aware na ako kay Sarah kasi parang feeling ko ang bait. Ay, mabait naman siya. Pero at that tapos, parang, syempre nakausap niyo pa, so sinagot niya ng bongga yung mga tanong niyo. Oo. Although hindi rin naman special yung mga tanong. Usual profile, ganyan, ng estudyante.
Pero bongga ha. So diyan pala talaga nga nagsimula ang iyong Diba? Oh, career as a showbiz writer. journalist. Oh. So bongga. Kaya lagi Grabe. ako natutuwa pag PDA at mga ganyan yung topic kasi ayun, may special place siya in my heart. Even though yung season 2 ng PDA na sinulat ko at sinubaybayan ko dahil assigned ako sa PEP ay hindi ganun kaganda. Sorry to say. Ay, Di talaga. mo di mo siya napanood? Sakto lang. I would watch episodes. Ang alam ko lang bet ko si Apple. Yeah, although maaga siya na-eliminate. Oo. Tas, and naiinis din ako eh. Ang feeling, syempre kasi dahil favorite ko siya, feeling ko na naman they did her dirty, ganyan. Kasi si Bugoy yung tinapat sa kanya. So talaga mai-eliminate na siya, no? Ayun, ang tumatak talaga sa akin sa season na yun, pinupush nila si Bugoy, saka si Lisel. Yes, Lizelle. Although, to be fair kay Lisel, ang galing talaga ng boses niya. Ang problema, not necessarily problema, pero hindi kasi siya, parang at that time, hindi siya ganun ka-charismatic kasi ang galing, ang linis ng boses niya eh. Talagang very Oo. technical. Hanggang ngayon, di ba? Di ba? Ang ganda ng boses niya. Pero, hindi siya exciting. Hindi siya dynamic. Sila Arnie yung favorite ko. Simula pa lang. Super fun niyang performer. So Pero, hindi happy siya, ka nung nanalo siya? oo kasi, noon talaga, alam mo na ang pinupush ni Bugoy saka si Lisel. And actually, mas si Miguel din. Eh. Si Miguel Ay, gwapo. Mendoza. Si Miguel kasi yung gwapo dun eh. Oo. Parang saka sila Arnie, dahil di ba scoring din yan. Hindi siya lagi nakakakuha ng mataas na point at bihira siyang star scholar. Kasi di ba pag ikaw yung top per week, na binigay na score, ikaw yung may top scholar. And ikaw na magpa-perform ka sa ASAP the next day. Ganyan. Sila Arnie, parang hindi siya favorite ni na Ryan Cayabyab. Siya na yung headmaster. Kasi before, si Yes. Jim Paredes. So, hindi siya favorite. Oo nga pala. Kaya pala parang may Mr. C aspect dito. Iniisip ko kung siya rin yung sa season 1. Tama, iba nga sa season 1. Si Jim Paredes yung sa season 1. Kaya medyo sad kasi parang feeling ko kaya din hindi na-push yung PBA. Kasi parang saka masyado ding pinush yung reality show element na yung may voting, ganyan, or pag may pinasok sila na contestant na dapat matalo niya yung isang contestant na singing 5 times in a row para makapasok siya dun sa final na nakakalito na parang pwede namang kumanta na lang kayo, di ba? Tapos kagradean. Okay, diba? Parang yung parang favorite moment ko pala dun sa season 1 is yung Christmas episode nila. Sorry patalon-talon, no? Ngayon ko lang naalala. So, kasi hindi ko maalala, sa PDA, sila yung producers o yung sina Jim Paredes yung nagbibigay nung kanta na ipaperform nila. Hindi ko maalala kung ganun siya lagi. Pero for this specific Christmas episode, yung may nagbigay ng kanta. So, ang binigay na kanta kay Jeng is Jingle Bells, pero yung version ni Barbara Streisand na very specific. Yung nag-viral kay Lani sa Lucha. Talaga, yung may ganun siya. Yung Jingle Bells, Jingle All, pag kumanta ako. Ayan, so di perform si Yeng. Tapos dun sa judging, kasi di ba ang panel ng judging sa PBA rotating. Meron, I think may lagi nandun, pero may isang napapalit. So yung isang judge, hindi ko maalala kung sino. Pero may isang judge, mababa yung binigay niyang score kay Yeng. In fact, I think nag-bottom si Yeng for the week, yung after that performance. Because of the judge. At ang comment sa kanya is, masyado niyang kinopya yung version ni Barbara Streisand. Na parang ang unfair kasi yung judge, yung mentors na nagsabi, nagayahin niya yun. So parang, okay. So tumatak siya sa akin. Kasi hindi ba alam unfair? Mo, kaya mas gusto ko yung Star in a Million. Kasi the judges from the beginning till the end are the same. Feeling ko lang, hindi fair yung papalit-palit. Kasi, especially if you kunyari tawag ng tanghalan, Pinoy Pop Superstar. Okay, fine. Carry lang. Kasi, nag-iiba-iba ng contestants eh. Pero yung, kunyari you have a set of contestants already na from the beginning until the end, ito yung contestants. Parang medyo weird lang for me kung iba-iba yung set of judges. Kasi, hindi mo nakita yung, parang dito mo lang siya ma-judge.
Yung gets naman, may point din naman na, kasi yun nga yung performance, diba? Pero parang hindi mo siya kilala, yung hindi mo alam kung ano yung capability. Yung parang ganon. Ewan ko, baka ako lang. Tama naman. Saka yun nga, in terms of that, di ba doon sa nangyari kay Yen doon? Although hindi naman kinasama ng career ni Char. In Diba? fairness Parang, naman. pero yun, I think yun lang yung bottom performance. Oh, yun na nga, Whole ikina-spice run. up pa ng journey pala niya. Oh. Diba? Pero parang yun din yung fun na element sa mga reality shows, no? Yung mga judge. Correct. If you have a very amazing set of judges na sila mismo ay entertainment and entertaining, fun siya. Ang isa sa mga favorite ko, pero very ano lang to hindi kasi masyadong kumita and wala ring masyadong napasikat. Except for Chris Lawrence. Search for a Star in a Million. Very hip for me yung format. Na merong hit zone, danger zone. Yung hindi siya yung normal na may mabobottom 3, ganyan. Parang, wala, nakyutan lang ako. Tapos, mangyayari may bottom 2 ba? Tapos maglalaban ulit yung bottom 2. Tapos doon na malalaman kung sino yung ma-eliminate. Tapos basta parang, ewan ko, pag nanood ka ng isang episode, meron sa YouTube na isa. Kaso putol. Pero wala, parang naaliw ako sa format, yung very modern yung itsura, yung hindi siya American Idol, Star in a Million formal-ish yung dating na, di ba usually pag singing contest, kahit naman sa mga barangay, ganyan, yung mga naka-gown ka, yung mga parang feeling mo prom night, ball, ganyan. Ito, ano siya talaga, yung parang kakanta kayo, yung parang siyang ASAP fun, pero contest, ganon. Hindi ko na kasi masyadong napanood yan. I think Ano kasi yan Sunday night. So, ang hirap din. Nakakaira niya si PBB di ba? Yes. I'm not necessarily sabay, or I think may time na may time na sabay. Kasabay. Pero parang, in my head, parang isang reality show lang yung kaya kong subaybayan. Ay, ako kasi, dahil yun nga, mas sinusubaybayan ko yung Search for the Star in a Million. Yes. Favorite ko dyan si Nikki Bacolod tsaka si Mabel Bacusmo na sila yung naglaban. At tsaka si Jerome Sala. Tapos very sad for Nikki because paguran kasi yung grand finals nito dahil 5 silang maglalaban-laban. 5 silang maglalaban-laban and then mai-eliminate 1, 2, 3 until 2 na lang kayong maiwan. So ilang rounds yun, di ba? Parang 4 rounds. Pagdating ng dulo, ang ganda ng mga performance ni Nikki. Alam mo, she had the best. Sa mga contest ewan ko kung meron. Pero yung niya, I don't wanna miss a thing. Yun yung pinaka-favorite niya. Unfortunately, kinanta niya yon before the very final performance. So, bumongga. Na-out si Mabel. So, naging Nikki versus Jerome. Ang huli niyang kinanta ay Light of a Million Mornings. Paos. Minalat. Hindi naabot. Pero I was still expecting, she would win because, tinuloy pa rin niya, ganyan. Pero hindi naman kasi laging ganon. Kasi in fairness naman din kay Jerome, although Nikki still is the best for me sa batch nila. Pero sayang lang talaga. I mean, if inace niya yon siguro yung performance na yun. Kasi siya ang nagka-career after. Kasi siya ang may mukha. Siya ang may tas may boses. Pwede mong gawing Sarah G din sana. Nanalo siguro sana siya kung hindi siya minalat. Hindi siya malat kasi talaga, as in, gano'n na yung boses. Talaga? Sayang naman. Oo, so sayang. Kaya sayang. Meron akong dream na ngayon ko lang na-realize. No? Kasi alam ko hindi ka nanonood ng RuPaul's Drag Race, di ba? Pero recently kasi merong season yung RuPaul's Drag Race na ang mga contestant, lahat parang mga winners from the previous season. So, ang dream ko ngayon, not dream, pero parang sana maganda kung merong reality show sa ABS-CBN specifically. Kasi parang feeling ko sa kanila yung medyo mas tumatak na reality show winner. No offense sa iba. Pero tsaka madami sila. At I think dahil in terms of sobrang dami nilang ginawa. Diba? To the point na medyo may point na mauumay ka. Pero ang ganda siguro magkaroon ngayon ng singing reality show na ang mga contestants mo, kung not necessarily winners, pero yung talagang tumatak na contestants from previous reality singing shows na not necessarily walang career now or matagal hindi kumanta tapos bumalik. Parang tipong, di ba, ang ganda, imagine mo, Eric Santos, magko-contest ulit, kalaban si Ronnie Liang, ganyan. Yung mga ganung level. Alam mo bakit na hindi nila gawin yan? Even on PBB, pwede naman gawin yan sa dami ng housemates ng PBB. Yung parang all winners, or yung all stars. Or na yung...
Oo, di ba? Diba, na ginagawa Para sa naman sa America's Next reality. Top Model. Oo, na ginagawa naman sa ibang bansa. Like, ano bang Survivor, laging may ganon, diba? So, parang ang saya. Kasi yung legacy ng ABS-CBN in terms of reality singing shows. Although, I think ang top pa rin talaga for me in terms of yung mga nagawa dahil naging singer, winner ng reality contest ay si Sarah. Dahil ang dami din kasing ginawa, ang daming ginawa ng channel. So, sila talaga yung tatatak. Diba? The Although, Voice, di ba? The Voice, diba? Although, tawag doon, for me kasi iba yung The Voice. Dahil for me, kasi parang although marami ding singers na na sumikat dahil sa The Voice, diba? For me, mas ang binebenta niya yung yung judges over the contestants. Yeah. Oo, kaya naging mas matagal yung di ba, auditions. Oo. Dahil hindi mo naman, I Oo. mean, Doon ako susubaybayan mo nadi-disappoint rin. ngayon, kaya hindi ako nanonood ng The Voice. Sorry ha. Wala naman ako sa pwede na yan. Hindi ako nanonood masyado ng The Voice, ng Idol. Kasi, they are more for the entertainment value. Dahil Oo. yun nga. Ayoko na mga audition part. Gusto ko na yung contest. Kaya wala ako nasubaybay na The Voice, sa totoo lang. Talaga? Magkakaroon ako ng favorite sa The Voice, but right after na. Kumbaga, favorite ko lang sila as a singer, not as The Voice, not as The Voice contestant. Ako na, panood ko yung unang season ng The Voice Philippines. I think, nasa media na ba ako? Hindi ko maalala yung time na yun, kung nasa media ako ng specific time na yun. Oo, yata. Pero I think, tama, di ba? First season yun nandun si Morissette. Yes. Ayun, so I think gusto kong manalo si Morissette dahil kilala ko siya from time na nag-TV5 siya. Kasi reporter ako ng time na yun. Star Factor. Oo. So parang, sana manalo siya dahil lang kilala ko siya. Ganyan. Pero hindi siya umabot ng final. No? Parang iba yung... Si Clarice tsaka si Ayun. Mickey. So... Isa pa yan, tingnan mo. Hindi natin kilala yung mga contestants personally, unlike how we knew Eric na his family or parang his dad ba is in Jeddah, or si Sherry na from Cebu, or si Angeline, di ba, na alam si natin yung family Angeline. life. Even Yes. Sarah, di ba? Kasi walang reality component yung mga ngayon, yung mga franchise. Mas pinupush kasi nila yung yung celebrity aspect ng judges. Yun nga, yung entertainment part. Di ba? Mas maaalala mo yung interactions ng judges, yung mga sinasabi ng judge over the singing. Hindi mo ba nasubaybayan yung unang Idol Philippines? Ayun, nasabaybayan ko, but already yung part. Yung top 12 na sila. Tapos I was so surprised. Dalawa, tatlo yung natatanggal every week. Parang, bakit yung minamadali? So, doon ako na-stress na parang, talaga ang mahaba lang sa kanila yung mga nag-audition. Yung audition. Ayoko nga nung audition part. Alam mo, kahit sa Starstruck, oo, yung mga unang seasons ng Starstruck, yung mga pag-audition lang, hindi ko masyadong pinapanood. Pag may Final 14 na, tawagin nyo na lang ako pag may announcement na ng Final 14, dyan na tayo magsusubaybay. Pero may tanong ako, G. Hindi ko, ba't kunwari ako host, no? May tanong ako okay sa'yo, GMP. Outside ng reality shows, na talent reality shows, may sinubaybayan ka ba na reality show? Kasi parang between a lot of these, no? Parang may era, sabi mo, may era na ang daming reality shows sa Pilipinas. And a lot of them, hindi singing reality shows, diba? And parang feeling ko, parang may time na parang kahit anong topic na lang o kahit anong niche, may reality show. Diba? So parang may sinundan ka ba na ganong reality show? Counted ba si Philippines Next Top Model? Yeah. Oo. Reality show yun. RPN9. Rufa Gutierrez. May Bektas pa siya nun. Diba? Parang yun nakakatuwang tignan yung mga ganun. Kasi super random nung mga reality shows at that time. Like, ang pinaka naaalala ko na hindi ko pinanood, pero yung concept niya, nakakatuwa, na nakakatawa. Hindi ko maalala yung title. I think 30 Days. So, naalala mo. Sorry, oo nga. Alam mo yun yung babanggitin kong next sa'yo. Teka lang, hindi natin pwedeng i-miss yan. Okay. 30 Days! Di ba na si Lorna Tolentino yung... Yeah, sayang yan. Hindi na ulit. Kasi hindi parang... naman siya kumita. Pero ang novel kasi ang novel nung concept niya, 'di ba, na para mga artistang yes,
Ayun Ano na ba? nga yung pangarap natin, di ba? Pero ang difference sa kanila kasi they were already out of showbiz. Ayun, no. Or Eh, their nakakatuwa. stars have already, aminin na natin, waned. Oo. Kasi kaya kasi sila sumali Kaya nga doon, di sila ba? doon. No? Bal parang second chance, ano, di ba ang concept niya is ano? Second Mm. chance, ganyan. Tapos, di ba Second parang, chance takers. Yun ang meron tawag akong sa kanila. favorite dream na parang lagi ko naaalala na reality show na tinatanong ko sa mga kaibigan ko. Hindi nila masabi kung totoo o hindi. Parang may naalala ko, may reality show na ang concept, i-delete mo na lang, Jimpy, kung hindi to politically correct. Na ang concept ay, naghanap sila ng yaya para kay Chris Aquino. Hindi ko alam kung bakit ako may ganong memory. May ganong pang nangyari. Kasi ginugoogle ko siya, wala. Pero parang, Baka wala. di ba, wala. So, favorite Pero, dream ko lang. baka ano lang yan. Baka, oo. Baka na-associate mo lang. Pero, For some, marami naman kasing ganyan sa... Wait. Hindi ba ano yan? Baka naman hindi specifically how you remember it. Pero, pero di ba may aspect na parang, may na parang, ganun eh. Yung parang, hahanapan. Hindi yun may trabaho ka. Iba yung may trabaho oo, ka ng QTV. Alam mo yung To The Max ni Rica Peralejo? oo, Sa oo, hapon yun eh. Hindi oo. ba ganyan ang concept Di nun? ba? May ganun eh. Di ba? Parang I guess ang point is na sobrang dami ng mga ganong klaseng reality shows at that time. Hindi mo na Hindi ba? ma-connect. Diba? Or Parang, baka hindi yun yung specific na hinahanap. oo, Pero pero may ganyan na na kunyari parang, hinanapan ng ganito si oo. ganito. Mas parang natuwa na lang yata siya na parang, ay, gusto kita, I'll give you a job. Baka may ganun, no? Tapos parang, nalito na lang yung memory ko. Anyway, Eto na, wait lang. I am checking on Pinoy Exchange. Oh, di ba? Pinoy Exchange. Ano to? I remember this being aired in the afternoon. afternoon, oo. Ayan! Ito nga! Oh my God! Ayan o, ang first challenge nila ay yung hinahanap na yaya ni Chris Aquino. So, search for yaya challenge ang gagawin sa Monday. Kasi si Chris Aquino naghahanap ng yaya na pwede sa puyatan. Sinabi niya ito sa Morning Girls last week. Hoy! Oh my God! Diba? So, ang weird nung era na yan ng reality show. Na parang kung ano-ano na lang. Oh my God! Ang galing mo. Alam ko lang yung show na to pero hindi ko siya napanood. Ayan. I think napanood, kasi hapon yan eh. So most likely, napanood ko siya abang kumakain somewhere sa UST. Kasi yung mga karinderya sa UST, sa UST ako nag-aaral. Oo. May mga TV, di ba? O, doon kami Oh, nanonood ng kunwari Meteor Garden, ganyan. So parang totoo pag, siya. ito ko nagulat ka. Hindi kasi, ang galing mo kasi, hindi yan specific details na ganyan. Pero I remember there was a reality show na parang hahanapan nga ng ganitong specific something, si ganito. Diba? Or work for whatever. Diba? Na before yung Showtime. Kasi di ba nagkaroon nito sa Showtime recently nung pandemic na yung mga nawalan ng work, ganyan-ganyan. Meron akong recollection na alam mo hindi ito bago pero hindi siya may trabaho ka. Kasi yung may trabaho ka, super formal lang nila, kailangan you have the resume and everything, ganyan, di ba? So, ang galing mo, Chuck Smith. See, you really are a TV expert. Weird lang yung mga aalala ko. Saka kung naalala mo yung Hollywood Dream? Yes, Roxanne Barcelo was there. Talaga? She was a contestant. Talaga? Mm-mm. Ang tagal na nun Julia Clarete was also a contestant. Hindi, ang hinanap dyan, mga artista talaga yung sumali dyan. Hindi, pero ibig sabihin, ganun ang katagal na artista pala si Roxanne. Oo, 2005 yung Hollywood Dream, di ba? Parang ganun. Parang mga late yata na 2000. O baka nga ganyan, 2005. Oo. Ay, kilik pa lang si Roxanne, di ba? Julia Clarete. So, na parang nagkaroon ng controversy kasi parang nagreklamo si Julia Clarete na... Yes, I remember that. Oo. Di ba? Naalala ko rin yan, binabasa ko pa sa Pepias. Hanapin ko nga yun ulit mamaya. Ay, ang ganda. Pero yung 30 Days, yes, favorite ko yan. Sinusubaybayan namin yan. Gusto namin mga winners dyan, si Ana La Rosea or si Jana Victoria, but they ended up getting eliminated. Tapos ang ganda ng elimination yan kasi may dalawang houses. Merong house doon na nandun yung mga contestants. Tapos makaka-receive sila ng call from Lorna Tolentino. As in, may magre-ring na phone. Tapos lilipat siya sa kabilang bahay. Kasi pasok siya sa next round. Gusto ko na naalala mo yung mga... ano yan last slot din yan pag Friday, pinagpupuyatan namin. Pero kasi yung last slot naman ng mga panahon yun. Hindi 11, hindi 10 p.m., hindi 11 10 p.m. yata yung 30 days. Or parang 9:30, something parang mga like ganun, 9:30, ganyan. Hindi super late. Diba? Parang kasi ang mga... Ay, well, kasi pumapasok ako sa school. Dahil bata ako nga. Dahil grade 5 ka pa.
May 30 days, grateful lang ata ako. Grade 4. Diba? Pero, maganda yun. Kaso, alam mo, if I'm not mistaken, sa 30 days na uso yung lie detector test sa mga reality shows. Kasi, dahil nga dati silang mga artista, di ba? So, sasabak sila sa lie detector test countless times. Parang every week nagda-lie detector test yung wala nung nauso yun. Tapos, dun sila tatanungin ng mga naging controversies nila before. Remember, Jana Victoria was asked about Dominic, yung mga ganon. Pero naalala ko nga may time na parang ang daming reality show na may lie detector. So, sa 30 days nag-umpisa yan, I guess dito sa Pilipinas, I believe. Oo. So, diba, ang galing in fairness naman sa mga reality shows. Parang kanya-kanya naman din sila ng mga pakulo, even though hindi sila sumikat. Fun naman. Iba. Pero, meron sariling paandar, diba? Pero, Chuck Smith, to wrap this up, number 1, sino ang forever favorite reality show contestant na ni-root mo? Favorite? All na to ha. Starstruck, PBA, PBB. Kasi siguro si La Arnie Losada. Wow. Tama na. Ng PDA to. Una dahil nga, doon ako nagsimula magsulat about showbiz professionally. Tapos, dahil, kung panonoorin mo siya, parang, ngayon, uso na siya na napag-uusapan na parang, dahil mas matalino, hindi naman mas matalino, mas napapansin na ng mga viewers kung very produced or manipulated yung show. I'm not saying sa Pilipinas lang, pero in general. And kung panonoorin mo yung PDA, I'm not saying manipulated siya, pero alam mo na may favorites yung mga tao. Not necessarily, again, the production. Gusto ko ng daming disclaimer. No? Pero ayun, parang alam mo na may favorite na pinupush. So parang yung fact na nanalo si La Arnie, for me, feels like parang nanalo yung parang nanalo din ako. Parang may ganong feeling na I'm one with the person who's competing. Kasi nga parang bumangga siya ng pader in the form of Bugoy and Lethal. May ganon siyang feeling for me. Kaya hindi ko siya makakalimutan na char. Sorry, gawin natin separate. Ang hirap pala eh. Singing contest yan. How about yung reality-based artista search? Starstruck, SEQ, PBB format. So I think ang hirap nun, no? Ang hirap, di ba? Nag-isip din ako. Ikaw, sino favorite mo sa singing? Singing? Baka si Marinel. Kasi hanggang ngayon, dinedefend ko pa rin siya. Kasi, ang dami nagko-comment dati pala na, sayang, kaya hindi siya nanalo kasi yung The Voice Within, hindi kilala. Sikat kaya yung The Voice Within nun. At saka ang ganda kasi bago. At saka yun yung sinasabi ko, kaya parang feeling ko, deserving din siya to win because Eric had performed This Is The Moment. Come In Out of the Rain was Sharon's popular song even before the grand finals. Dahil sumikat na yun, di ba? During the course of Star in a Million pa lang. Pero here comes Marinel trying to sing a new song na eventually ay naging contest piece. Although, unfortunately, nag-flat siya a lot of times. Kaya, yun din ang naging problema. Pero tinawid niya. Tsaka, ewan ko, hindi flawless yung performance niya, pero gusto ko kasi in-enjoy niya yung moment. Hindi siya para lumaban. So, yun. Nahihinayang lang ako kasi hindi na nga siya nagkukumo siya ngayon. Hindi na siya nag-artista. But at least, she still had that venue. So, saka ngayon naman, pagtawag doon, hindi legitimate na rin naman, outlet na rin yung mga streaming. Yes. Diba? In fact, masikat sila sa ibang nasa mainstream. Diba? So, congratulations to them. And bukod doon, di ba? Hindi siya natapos. I mean, nawala siya ng showbiz, ganyan. Pero tingnan mo, umuwi siya dito sa Pilipinas. Kumanta lang siya ng Bukas na Lang Kita Mamahalin sa SM para sa Magic Sing at nag-viral na siya. Kasi maganda naman talaga yung version niya ng Bukas na Lang Kita Mamahalin. Sabi nga ng ate ko na favorite niya, alam mo, kung kinanta ni Marinel yung Bukas na Lang Kita Mamahalin sa Grand Finals, wala si Sherin at Eric. Baka nga, no? Pero magaling talaga din si Sherin and Eric. Favorite ko yung performance na Go the Distance ni Sherin Reyes. Kasi panlalaki yun pero ang na-level up. Anyway, Marinel Santos for me sa singing.
Kung hindi naman singing, hindi ko na-mention. Hindi ko siya na-mention sa ating It's okay. pag-uusap. Personal favorite lang siya na walang kinalaman sa... I'm not saying hindi ko sinasabi na hindi siya talent related. Pero ang pinaka-favorite ko talaga, I guess sobrang babaw na dahilan, I think Steven Silva. Oh! Oy, but Steven Silva is Starstruck 5's ultimate Oo. male survivor. So, to the point na parang inis na inis ako nun kay Rocco. Even until the time na tapos na ang Starstruck at iba na ginagawa nila sa buhay nila kasi even though ang nanalo si Steve, ang nabibigyan ng mga projects ay si Rocco, di ba? Like nagkaroon ng soap opera, Time of My Life. After. Yes. Ang immediate nila na show is Koreana, di ba? Ang ka-partner nila si Rocco nag-ano pa siya, gumapang ka sa Lusak. Yun yung even before, nabasa ko yun sa PEP noon na bago pa matapos ang Starstruck, merong isang contestant na napapasok sa isang ongoing show. So Rocco was the first talaga. So parang kahit ang winner ay si Steven, mas nabibigyan ng project si Rocco. I guess naman, fair naman yun. Dahil nakakaarte naman si Rocco. Pero as a fan, hindi ako happy. Parang feeling ko parang kung bibigyan mo naman ng tamang project ni Steven, even though hindi ganun ka tatas yung Tagalog niya, kaya namang ma-push, di ba? So yun, kaya siyang aking personal favorite na winner. Sa babae, I think si Jenny Lynn. Dahil parang sentimental favorite dahil pinanood ko siya nung ako mas bata. So nung nag-breakthrough siya sa English Only Please, although marami naman siya nagawa before that, diba? Pero as someone from showbiz, alam mo na after English Only Please, talagang mas umangat yung career niya. So I'm super happy ako for her. Akala mo naman friends. Pero parang, diba, kasi parang nasa entertainment na tayo. No? So parang, syempre, interview kay Jenny. So talagang ako, I'm so happy for you. Dahil super, din yung success ng English Only Please, diba? Hindi rin expected. Anyway, nalihis. Ayun. So silang dalawa. Ano pa ba? Pero kung reality show na random reality show, I guess si Nene. Si Nene ba? Like dahil parang for me, siya yung reality show winner na legitimate in terms of ewan ko, I'm not assuming na ayaw niya mag-artista. No? Kasi I think nag-trinay naman ng TV ABS Patrol. Diba? Tsaka nag-About Your Love ata si Nene. Parang pinush naman dahil super sikat yung PBB. Tsaka may movie pala si Nene. Diba parang yaya siya sa Shake, Rattle and Roll. Pero I think, naging na lang yun dahil sumikat sila talaga. Diba? And the opportunity is there. Pero parang the fact na nanalo si Nene, despite the fact na yung mga kalaban niya, mga Say Alonso, Cash Ponti, Uma Kuni, tama ba yung mga pangalan? Diba? Na mas na-artistahin talaga. Na parang, again, para siyang La-Arnie, no? Na for me na parang, it feels like a personal victory. And I guess yun yung importante sa reality shows. Na dapat, if you can't, parang not kung hindi ka nakaka-relate sa kanila, dapat kaya mong sakyan yung journey nila dun sa show. Diba? Na parang, may something about them na you root for. Sorry, ang sinabi ko ba winners or contestants naman no in general? Parang winners yata. Anyway, kahit naman gawin natin, kahit naman contestants lang. Kahit naman contestant, yun din naman yung okay, kasi sinagot ko si Marinel eh. Oo nga, no? Hindi, I think yun din yung isasagot ko. Although kung hindi winner, no, ang dami natin pwedeng isagot. Like, tuwan-tuwa ako kay Say sa PBB. Kaya tuwan-tuwa ako dun sa Say episode mo. And then, basta bet mo naman eh. Basta diba? Bet mo to win. Ayun. Ang hirap mamili ng isa kasi may mga hindi rin ako nabanggit that I would choose. But number one always will be Sheena. Because she's my first favorite. She's my first bet. Sa kanya ako unang, kahit hindi naman ako nag-vote, sa kanya ako unang nag-invest ng emosyon at nalungkot nung natanggal. Si Melissa kasi, parang after ko na lang siya naging favorite dahil parang towards the end of the kasi. So, Sheena is the first. Then next, hindi ko to nabanggit kanina, si Beauty Gonzalez. Beauty, favorite ko na siya talaga ng PBB Teen Edition Plus. Tapos, as in to the point na ginagaya ko siya, feeling ko kamukha ko siya, ganun. Kasi di ba big girl si Beauty dati? Tapos na-interview ko siya nga
nitong recently. Ang saya-saya. Plus, alam mo yun, she was a dark horse. Parang ganon sa career. Kasi, PBB time, siya naman yung hindi, kaya nga siya fourth big placer lang eh. Di mo naman siya di naman siya yung tipong luma-love team, although may love team siya nun pero hindi naman siya tipong yung la-love team, yung magiging artista, magiging Kim Chu, diba? Pero kita mo naman ngayon, in demand ng ate mo. So nakaka-proud na, thanks to Kaden ng Ginto, of course, no? Pero still, hindi mo naman, di ba, kung panonoorin mo yung PBB dati, hindi mo i-expect na si Beauty ay magiging bida sa Kaden ng Ginto. So, ang galing niya. May counter ako dyan, do. Feeling ko, si Beauty, para siyang earlier version for me ni either Melay or ni Maymay. Pero hindi lang siya nanalo. Pero parang yung ganong template. Ay, kasi siya nga yun eh. Oo, kasi yung walang pake, pero baliw-baliwan lang. Tas diba? And actually, kasi ginawan ko siya ng profile. Nakita ko yun, nabasa ko yun. Thank you, bago mag-pandemic. And para nung tinitignan ko nga yung mga nagawa niyang shows and movies after PBB, in fairness sa kanya, nagtatrabaho siya. Hindi naman problema. No? Pero may concept kasi yung mga Pilipino na successful ka lang na artista kung nagbibida ka eh. Diba? Aminin mo yun. Pero for me, kung successful ka kung nagtatrabaho ka, natuloy-tuloy. Kasi, ang pag-aartista naman, diba, ang pag-aartista naman, trabaho yan eh. Diba? And yun yung important. And for me, successful si Beauty. And tama ka, no? Parang medyo unexpected yung pag-angat niya bilang leading lady. Kasi nga, hindi yun yung mode niya eh. And not necessarily dahil medyo big girl siya nung nagsimula siya. Oo, hindi naman dahil not that, oo. I mean, tawag doon, I guess nakatulong na nag-lose siya ng weight, no? Pero even then, I think talaga siya. Parang nakakatuwa siya eh. Kasi parang talented siya pero wala siyang pakialam. Na parang medyo ganun yung template for me ni Melay at ni Maymay. Before siya magbida actually, ang dami na niya magagandang roles na magsha-shine siya. Sa Moon of Desire, for me. Yes, oo. Ang husay-husay niya doon, aliw na aliw sa kanya. Even in Alina, yung Alina kasi and Moon of Desire na characters niya, medyo similar. Basically because best friend ng bida plus fun na best friend ng bida. Ganun. Pero she had her moments. Minsan kasi yung best friend, ang moment mo lang kapag may moment yung best friend mo, di ba? Pero yung kanya, meron siyang shining moments na mga eksena na kanya. Tuwa ako sa kanila ni Paul Jake nun. Ang feeling ko nga sa Alina, na feeling ko, baka sila yung bigyan ng next Precious Hearts kasi kung comedy-ish ulit yung magiging mga PHR, pwede sila, pasok. So, wala, yun. Kaya na-happy ako kay Beauty. Parang diba, siya? Success story talaga. Tama ba? Ang una niyang soap, isa pa lamang? Yes. Di ba parang best friend ni Melissa Ricks. Di ba doon medyo na siya? Kung naalala ko siya doon, big sabihin. Talagang at saka correct. Medyo siya doon. Remarkable sila ni Melissa doon. Sa lalaki naman, well, to answer lang your Rocco, Steven, Ako naman, ang feeling ko doon, bakit hindi nanalo si Rocco? Yun lang. It was a question for me. Kasi, nagagalingan ako talaga sa kanya. But not necessarily, pero hindi, siya na rin yata yung bet ko sa boys noon. Pero, not only because guwapo or something. Pero kasi, nahuhusayan na ako sa kanya. Like, pwede siyang artista. Pero yun nga, parang isa rin yun sa mga proof na you don't have to be a winner to be a reliable actor. Pero, siya ba ang sasagot ko? Parang siya. Pero in fairness dun sa top 3 ng boys na season na yun ng Starstruck, no? Medyo strong yun for me. Si Enzo din eh, di ba? Diba? Oo, parang, I mean, sa kanilang tatlo parang feeling ko, si Enzo yung least may potential to be the leading man. Pero he's still acting now. So, di ba? Di, tsaka actually sa totoo lang yung Ultimate Survivor mo. Naki Enzo nun eh. Yung parang Mark Heras siya eh. Actually, oo. Pero medyo youthful kasi yung aura niya nun eh. No? So parang, baka ang hinahanap ng, pero hindi naman, sasabihin ko sana baka hinahanap ng GMA nun yung talagang mas aktor, ganyan, na si Rocco. Pero hindi naman si Rocco yun. Hindi naman so actually, parang ba't nga nanalo si Steven? No? Kung gano'n. Pero in fairness kay Steven, parang nag-theater siya. Actor, diba, isa yan sa mga press cons na inattendan ko na nag-intern ako, yung starts with an L. I forgot the name of their play. Nakita ko pa yung t-shirt nandito eh. Di ko Lakaj, yung Birdcage.
Birdcage yung Hindi English ko na title. mabanggit yung Oo. yung next phrases. Anyway. Version lang inaalala ko. Anyway. Diba? Pero yun. Ang galing mo, oo, totoo yan. Actually, sorry naman to Sarah and Diva, no? Well, pero, alam mo, sorry talaga. Yung sa tatlong lalaki, pwedeng doon manggaling yung dalawang ultimate survivors. oh, I mean, if that was the rule, I'm sorry talaga, Sarah and Diva. Pero okay din naman sila. It's just that, iba yung husay ng boys nun. And you can see naman that they had higher scores. And, tatak din sa akin si Slater. Because I think siya ang una kong binotong lalaki. Kasi usually I would root for the girl. Parang siya yung unang guy na actually, binoto ko at niroot. oo nga, dahil sunod-sunod na ang nananalo babae, di ba? Bit Nene and then Kim. Ano ba nauna? Celebrity or ano? Kiana muna. Di ba Kiana, Kim, Bea? Si Ruben ang first boy. Ruben Gonzaga. Ruben and then EJ. So ano yun? Celebrity to yun, no? Tas EJ Falcon. Pero si Slater yung una kong binoto at nag-spend ako ng... Pero alam niyo kung sino yung una ko spinendan talaga ng pera? Si Trisha Santos, but not for winning. PBB Teen Clash. Sorry, Trisha. She was the most hated housemate back then. It was a fact. Hindi ko maalala. 2010 na yan eh. Baka busy ka. Yung 2010. Yun na yung kay James? Yes. Diba? James pala muna before Slater. Madami naman boys. Pero Slater yung binoto ko una talaga. Yung time kasi nung mga sinaunang reality show, so parang mas leaning towards women. And not necessarily, kasi mas madaling mabenta ang babae sa celebrity. Tsaka kasi, wala pa namang perspective noon na ang lalaki ay pwedeng maging main character sa teleserye. Di ba yun nga ang aanuhan mo? Si ano na lang naman yan eh. I mean, meron na rin. Pero si Coco talaga nag-start ng parang, in your face na, ito ang bida. Kasi yung iba medyo naka-disguise pa sa babae, pero pag tinignan mo talaga, yung protagonist naman talaga lalaki. Pero yung kay Coco kasi, yung parang out loud na ako yung bida ng show. Parang gano'n. Actually, totoo yung character yan. ko yung protagonist. Gano'n. So, walang hanggan yan nag-start. Oo. Kaya sa mga love teams, kadalasan, pag nagbe-break up, ang sumisikat yung babae. Kasi, yun nga, mas sikat. Ang galing mo, Jimpy. Ang galing mo dun. Kasi, hindi. Inaral ko rin naman yan dati. Parang, mentor ko. Usually talaga, if you will write a soap, babae yung protagonist if you will think about yung viewers, ganyan. Pero ang galing na na-connect mo siya sa reality show. Oo nga eh. Ngayon ko lang din ako na-realize. Okay, eto super duper last. Isa lang ang answer. Isa na lang talaga. What is the best reality show for you? Oh no, ikaw mauna. Starshock, Dream, Believe, Survive. Ang daling sagutin. No explanations needed. Nasa first part na ng ating usapan. Ay wow. Oo nga, tawag doon. Kung best Starstruck. Pero kung in terms yung influence niya na until now, PBB. Naman. Yes. Pero kung yung best na format, impact, winners. Starstruck. As much as alam mo na hindi ako laging fan ng GMA. And for me kasi, Starstruck is based on the galing of the contestants. Because from season 1 to season 7, although merong texter's choice, but it's always the judges who decide who will win. Unlike all the rest na PBB, sorry, no offense man, pero totoo naman yun, it's a fact. PBB, yung mga iba pang sumunod na taong bayan yung nagde-decide. Even in Tawag ng Tanghalan, di ba, na for me, super, and even Idol, di ba? For me, super no-no yun. Kasi singing contest to yun eh. Sa PBB gets mo pa na charisma at charm ang tinitignan ng mga viewers. Pero yung singing contest, mahusay siya eh. Subjective yung pagiging mahusay, pero may judges kang nilagay. Ako naman, tawag doon, minsan nakakainis yung text vote, no? Dahil may mga nakakapasok na hindi naman laging deserving. Yun na yun. Oo. Pero in terms of yung entertainment value, entertaining kasi siya eh. Saka, ayun nga, parang for me the best reality show yung reality show na madaling makakonect doon sa contestant.
Oh, well, yeah. Sa bagay, that's true. And Kasi, the best connection would be kung meron kang direct impact doon sa journey niya. Which is the text post, diba? Feeling ko kaya hindi rin masyadong pumatok yung mga random reality shows na napag-usapan natin. Dahil very minimal yung involvement participate. Correct. ng viewer. Although I think now, medyo hindi na ganun din yung trend. Although, masasabi mo din na kahit walang text post, mas madali naman malaman ng mga tao, no, producer, kung sino yung favorite ng... Pasisikatin. Oo, dahil siya yung mas may following, siya yung nagte-trend, di ba? So, pero ganun, ayun. So, yun. So, Starshock and PBB ang ating mga Diba? answers. So, kung ano pala yung una natin pinag-usapan, yun din ang ending Doon natin. din tayo. Nag-full circle ang episode na ito. And with that, Shocksmith, thank you so much for being part of an anniversary episode of Rewind. Super thank you. And I'm excited kasi hindi ito ang first. Ay, hindi ito ang first, pero hindi ito ang last. Yay. Usit Yun lang, kayo yay. Napaka-ano. Naway matuwa ka sa mga pinagsasabi natin. No? Pag Of course pinakinggan mo na naman. to. Super excited, and I'm sure a lot of our mga ka-rewind will really learn a lot from you. Ang dami-dami nating napag-usapan. Grabe, ang haba ng episode na to, guys. So, dapat talaga may matutunan kayo, no? Ewan ko na lang, bahala na kung ano mga ikakat natin. But thank you so much. Tsaka baka may gusto kang message. Yun lang, thank you. Yun ang parting words mo. Okay. Sa akin naman, of course, thank you, guys. We wouldn't be doing the anniversary season without you. We'll say this all over and over again kasi nga hindi ko naman alam kung pang ilang episode to, no? Nasabi ko na dito. Pero ulit-ulitin na rin natin. And of course, i-follow nyo rin kami sa aming social media accounts para doon kayo makapag-comment kung ano ang mga gusto nyo tutukan natin at pag-usapan in our upcoming episodes. And this has been Rewind, a Throwback Podcast. Enjoy your wine night and always be kind. Dito ko na yan sasabihin kasi hindi ko na siya sa Pep Live pa-parting words. So, yun. Enjoy your wine night, guys, and have a great weekend.